Kabanata 1221, Luhuang Island. Inaasahan din ito ni Chinyu. Ang si Chicken ay talagang nagbigay kay Chinyu ng isang kasiya siyang sorpresa, ngunit tila ang direktang paggamit ng dugo ay hindi magandang ideya. Kung tungkol sa kung anong mga pamamaraan ang ginamit ni Professor Chicken para maging isang pampalakas na ahente, ayaw malaman ni Chinyu. Sa sandaling pumunta siya sa Holy Region, tiyak na marami pang pamamaraan doon. Isa pang tubo ng pampalakas ang itinurok sa kanyang katawan. Profesor Manok ay napakaingat. Paminsan-minsan, tatanungin niya si Chinyu tungkol sa kanyang pisikal na kondisyon at nararamdaman. Walang gaanong naramdaman si Chinyu maliban sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Pagkatapos ng mga tubo ng pampalakas na ahente ay tinurok sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, nag-inject si Chinyu ng isa pang 8 tubo. Idinagdag ang nakaraang 15 tubes, nakatiis na si Chinyu ng kabuoang 23 tubes. Ito ay higit sa 2 beses kaysa sa 8 tubo ni Jiang Yi. Tinuturok pa rin sa kanyang katawan ang pampalakas na ahente. Nang iturok ang ika-13 na tubo, bumangon si Chin Yi mula sa kama, umiling at sinabing, maaari na itong matapos ngayon. Tuwang-tuwang sinabi ni Professor G, Chinyu, nakatiis ka ng kabuoang 28 tubes. Isa lang itong himala. Ads by Pop Future. Chinyid na may mapait na ngiti, sa totoo lang, maaari mo pa ring ituloy ito. Kaya lang, hindi na epektibo sa akin ang pampalakas na ahente na ito. Bilang isang cultivator, si Chinyu ay natural na sobrang sensitibo sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Malinaw na naramdaman ni Chinyu ang kaunting pagbabago. Sa ika-22 na tubo, naramdaman na ni Chinyu na ang ahenteng ito ng pagpapalakas ay hindi na makakapagdulot ng anumang karagdagang pagpapabuti. Sa madaling salita, kaya pa ng katawan mo. Kulat na sabi ni Professor Chicken. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, ganoon nga. Ang 23 tubo ng ahenteng pampalakas na ito ay nakapagpalakas ng aking katawan ng hindi bababa sa 5 beses. Ang bilang na ito ay lubhang nakakatakot. Alam ng Diyos kung anong antas ang naabot ni Chin Yi Body. Hindi pa banggitin ang mga kaparehong antas, malamang na walang gaanong mga tao sa ibaba ng mga santo na may kukumpara kay Chin Yi Body. Ang ganoong pisikal na katawan ay sapat na upang tingnan ang mundo at maging ang Saint Realm. Professor Chicken, maraming salamat. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Tumingin si Chinyu kay Professor Chicken at sinabing. Napangiti si Professor Chicken at sinabing, kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpaalam sa akin na may mga taong katulad mo sa mundong ito. Akala ko noong una ay naabot ko na ang rurok ng siyentipikong pananaliksik, ngunit ngayon ay tila malayo pa ako dito. Hindi masyadong nagpaliwanag si Chinyu. Hindi iisang landas ang tinahak nilang dalawa, kaya walang makapagpaliwanag nito ng malinaw. Ang mga misteryo ng mundo ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo sa mga tao. Pagkatapos magpaalam kay Professor G, umalis si Chinyu sa parehong araw. Para kay Chinyu, mayroon pa ring ilang mahahalagang bagay na hindi niya nagawa. Una, ang dugo ni Yan Rozo ay hindi pa ganap na nasisipsip, at ito ay kalahati lamang ng kung ano ang huling pagkakataon. Ads by Pop Future. Ang pangalawang dahilan ay mayroon pang 3 pagbabagong natitira sa siyam na Transformation Golden Pill, na makakatulong din kay Chinyu na umunlad. Ang ikatlong dahilan ay ang Twilight Chi sa Sagradong Mausoleum, na pumuno kay Chinyu ng kuryosidad. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Chinyu sa Heaven Gate. Ang unang bagay na ginawa niya sa kanyang pagbabalik ay hanapin si Yeching at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Matapos itong marinig ni Yeching, sinabi niya na may kaunting emosyon, Chinyu, bakit? Bakit hindi ka nagbalik ng tubo? Natigilan si Chinyu. Naintindihan naman niya agad. Kaya ang dahilan kung bakit niya hiniling kay Chinyu na pumunta sa laboratorio na ito ay upang kunin ang ahente ng pagpapalakas. Isipin mo ito. Ang laboratorio na ito ay pinondohan ng mga bansang kanluranin. Kung ang ahente ng pagpapalakas ay ikalat sa malawakang saklaw sa hinaharap, hindi ito magiging magandang balita para sa atin. Nagsindi ng sigarilyo si Yeching at dahan-daang sinabi.
Chinyaild at umiling, kung gayon ang mga ideya ng mga bansang ito ay malamang na mahuhulog. Ang manok lamang ng dagat ay hindi nila kayang harapin. Kahit na gumastos sila ng napakalaking halaga para pumatay ng manok sa dagat, pag-aari pa rin kung gaano karaming mga manok sa dagat ang nasa ilalim ng dagat. Pagkatapos makipagkita kay Yeching, binalak ni Chinyu na umalis para hanapin ang array flag. Ang lokasyon ay sa Luhuang Island, na medyo tagong lugar. Upang makapasok sa Luhuang Island, kakailanganin ng isa ang entrance ticket at ang entrance threshold. Sa kabutihang palad, sa kapangyarihan ng Chinee Current, ang pagkuha ng entrance ticket ay hindi isang mahirap na bagay. Matapos makuha ang entrance ticket, dumiretso si Chinyu sa Luhuang Island. Ads by Pop Future. Ang Luhuang Island ay nasa isang isla malapit sa Fire Country. Upang magtungo sa islang ito, kailangan ng isa na dumaan sa kanilang barko. Sa pamamagitan lamang ng tiket sa pagpasok, ang isa ay makakasakay sa barko. Dumating si Chinyu malapit sa baybayin at nalaman na marami ng tao ang naghihintay doon. Bukod sa mga martial artist, marami ring matataas na opisyal at maharlika na nakadamit ng matingkad na damit. Makalipas ang halos 10 minuto, dahan-daang lumayag ang barko. 2 lalaki ang bumaba mula sa barko. Nakasuot sila ng itim at puting mahabang balabal, at kamukha nila ang itim at puting impermanence. Chinyep ang kanyang tingin sa 2 tao at nalaman na ang 2 taong ito ay hindi mahina. Malamang na nakapasok na sila sa Martial Saint Realm. Mayroon talagang ganoong lugar sa mundo. Hindi nito maiwasang mabigla si Chinyu. Dapat malaman ng isang tao na walang maraming mga martial saints sa kasalukuyang panahon. Bihira pa rin sila gaya ng mga balahibo ng phoenix at mga sungay ng kilin. Ang katotohanan na ang usher ng Luhuang Island ay isang martial saint ay sapat na upang patunayan ang lakas ng may-ari ng isla. Pagkatapos nilang tingnan ng 2 ang admission ticket ng lahat, pinasakay na nila ang lahat sa bangka. Ang bangka ay hindi itinuturing na malaki. Medyo parang ordinaryong ferry boat. Ang gayong maliit na bangka ay kailangang tumanggap ng ilang tao. Ang mayamang lalaki na kadalasang nakasuot ng matingkad na damit at nakatayong mataas at makapangyarihan ay naipit na ngayon sa maliit na bangkang ito. Medyo nakakatawa ang eksena. Walang pakialam si Chinyu. Pagkasakay niya sa bangka, tinawag niya si Dizun. Sa kasamaang palad, walang signal si Chinee phone. Pinaalalahanan din siya ng black and white na kabataan, kapag lumapit ka sa Dear Emperor Island, lahat ng signal ay haarang. Bahagyang tumango si Chinyu upang ipakita ang kanyang pag-unawa. Mahigit kalahating oras ang paglayag ng barko bago sila nakarating sa Luhuang Island. Kabanata 1222 ay nakuha ng walang anumang pagsisikap. Ito ay hindi isang baog na landas. Sa kabaligtaran, ito ay mukhang isang malaking bayan. Ang mga hotel, tirahan, at iba pang bagay ay halos ang tanging naririto. Pagkatapos tumuntong sa Dear Emperor Island, ang unang nakita ay isang malaking plate ng pinto. Nakalagay dito ang 3 nagniningning na gintong salita, Dear Emperor Island. Tumangala si Chinyu sa Luhuang Island at hindi maiwasang sumimangot. Paano niya mahahanap si Dizun sa napakalaking isla? Nasaan ba ang trading market? Natagpuan ni Chinyu ang 2 usher, isang itim at isang puti. Itinuro ng 2 sa unahan at sinabing, makikita mo ito kung lalakarin mo ang 10 kilometro mula rito. Salamat. Tumango si Chinyu at saka sinundan ang kanilang ruta. Sa daan, Chinyu ang hindi mabilang na mga hindi inaasahang eksena sa Luhuang Island. Ang lugar na ito ay puno ng mga eksena na hindi makikita sa lupa. Ang lahat ng mga kulay abo na industriya ay matatagpuan dito. May nagsugal, may kumuha ng doktor at meron ding fair skin and beautiful model level miss. Upang mapaunlad ang Luhuang Island, malamang na hindi karaniwan ang kakayahan ng may-ari ng isla na ito. Wala sa mood si Chinyu na tamasahin ang mga tanawin sa daan. Kailangan niyang mahanap si Dizun sa lalong madaling panahon at makuha ang array flag. Saan ka tumatakbo? Nang malapit na siyang makarating sa underground market, isang galit na sigaw ang nagmula sa langit. Ads by Pop Future. Pagtingin niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na puno ng hangering pagpatay na umaapak sa ere at papalapit.
Pagtingin sa eksena, parang may hinahabol siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Magsasalita pa sana siya, nakita niya ang isang binata na bumagsak sa kanyang mga braso. Si Chin's body ay parang bakal. Sa pagkakabangga na ito, napaatras ng ilang hakbang ang binata, at isang malaking bukol ang lumitaw sa kanyang ulo. Aiyo! Damn you! Umakyat ang binata mula sa lupa at patuloy na hinihimas ang ulo. Bulag ka ba? Huwag kang magbigay daan sa akin. Ang binata ay sinang at walang tigil na nagmumura. Pinatayo ni Chin ang binata at nakitang may mga galos sa dibdib at mga mantsa ng dugo sa mukha. Nagtaas siya ng kilay at magsasalita na sana nang hawakan ng binata si Chinyu at gulat na sinabi, Mr. Chin. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, ikaw. Ako si Dizun. Sabi ng binata na may pagkasabik. Natigilan si Chinyu. Madali lang talaga makarating dito. Magtatanong na sana si Chinyu kung ano ang nangyayari nang lumapit ang matanda. Tinulyapan niya si Chinyu at sinabing, salamat sa iyong tulong. Pagkatapos, pinandilatan niya si Dizun at Nishan, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Mabilis na naglakad ang matanda patungo sa Dizun habang si Dizun ay nagtago sa likod ni Chinyu. Ads by Pop Future. Inabot ng matandang lalaki ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Dizun, ngunit hinarang ni Chinyu ang kanyang palso. Sumimangot ang matanda at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Chinyailed at sinabing, ito ang kaibigan ko. Bakit hindi ka bumaba at makipag-chat? Ang iyong kaibigan. Nanlamig ang mukha ng matandang lalaki, at pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, ninakaw ng munting bastard na ito ang aking mga gamit at nang ahas na linlangan ako. Kung hindi ko mabali ang kanyang mga binti, ako, si Huang, ay hindi tao. Anong ibig mong sabihin sa pagnanakaw ng mga gamit mo? Halatang niloko ko siya. Galit na sabi ni Dizun. Little bastard, you'll dare to talk back to me. Biglang nagalit ang matanda. Hindi alam ni Chin Edenly kung tatawa o iiyak. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ano ang ninakaw niya sa iyo? Babayaran ko ito. Sinabi ni Dizun sa mahinang boses, ang kinuha ko ay ang array flag na gusto mo. Bahagyang sumimangot si Chinyu, at bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. May isang maliit na tavern sa malapit. Chinyailed at sinabi, bakit hindi tayo umupo at mag-chat? Bagamat medyo dismayado ang matanda, malamig pa rin itong ngumuso at pumayag. Sabay silang tatlo na pumunta sa tavern. Humingi si Chinyu ng isang kaldero ng tsaa, 3 kaldero ng alak, at ilang side dish. Older sir, hindi ko siya sinisisi para dito. Ang array flag ang kailangan ko. Ginawa niya ito para pigilan ng iba na makuha muna ang array flag. Tumayo si Chinyu at binuhusan siya ng isang tasa ng alak. Gumuso ang matanda, huwag na kayong magsalita ng walang kaparerekon. Kunin ang pera. Sabihin mo sa akin, magkano? Chinyid. Ads by Pop Future. Sabi ng matanda na may malungkot na mukha, 300 milyon. Bukod dito, gusto ko ng 3 purple jade essence snake fangs. You want your lolo, old thing? Gusto mo bang taasan ang presyo mula sa lupa? Si Dizun ay hinampes ang mesa at tumayo. Little bastard, I think you are courting death. Kung hindi ka pumayag, ibalik mo na lang sa akin ang bagay. Hindi napigilan ng matanda na magalit. Hinaila pabalik ni Chinyu si Dizun at sinabing, hindi problema ang 300 milyon, ngunit, ano ang purple jade essence snake na ito? Sinabi ni Dizun sa mahinang boses, ang lumang bagay na ito ay nagpapahirap sa iyo. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay isang mabangis na hayop na pinalaki ng Island Lord at ngayon ay hayagang tumatanggap ng hamon. Oh, naunawaan ni Chin. Huwag mong sabihin na pinapahirapan kita. Alam ko kung para saan ang array flag na ito, ngumuso ang matanda. Chin yailed at sinabing, walang problema. Papayag ako. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Gumuso ang matanda. Ngumisi si Dizun at sinabing, matanda, hindi mo alam kung sino ang aking Panginoon, hindi ba? Siya ang sikat na Chinyu. Nang marinig ito ng matanda, baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Napabulalas siya,
Chinyu. Medyo nahihiya si Chinyid. Oo, ako ito. Matandang sir, makakasiguro ka, tama. Sino si Chinyu? Tanong ng matanda, medyo nalilito. Agad na iniluwan ni Chinyu ang subo ng tsaa na kakainom pa lamang niya ng doktor. Ikinawi niya ang kanyang kamay at sinabing, matanda sir, sa madaling salita, ipapangako ko sa iyo. Tutulungan kitang bunutin ang mga pangil nitong Purple Jade Origin Snake. Iniunat ng matandang lalaki ang kanyang kamay at sinabing, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Ibalik mo muna ang aking bandera. Chinyuk ang kanyang ulo at sinabi, hindi mangyayari iyon. Ibinalik ko na sa iyo ang array flag. Paano kung inagaw ito ng iba? Nagnanakaw. Sino ang maglalakas loob na magnakaw ng isang bagay sa Dear Emperor Island? Gumisi ang matanda. Upang mabigyang daan ang Dear Emperor Island na umunlad sa ganoong estado at maprotektahan ang patas na kalakalan sa isla, ito ay dapat na basic. Bagamat iyon ang nangyari, nag-aalala pa rin si Chinyu. Saglit siyang nag-isip at sinabing, matandang sir, mayroon bang ganitong uri ng bandila sa iyong mga kamay? Pinalaki ng matanda si Chinyu at sinabing, meron pa akong isa, pero nakalaan na ito ng iba. Kabanata 1223, ang listahan ng pumatay kay Chinyu. Naka-reserve. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pamulong si Dizun? Oo, dahil dito wala akong ibang pagpipilian kundi linlangan ang kanyang mga bandera. Salamat. Hindi napigilan ni Chinyu na yumuko kay Dizun. Para sa kung sino ang nagpareserba ng array flag, hindi nagmamadaling magtanong si Chinyu. Kung wala ang 8 array flag, ang ilang array flag na ito ay magiging walang silbi. Kung ang buong Earth ay makakahanap ng 8 array na mga flag, mahirap sabihin. Sa huli, baka piliin nilang dalawa na magtulungan, kaya hindi na kailangang gumastos ng malaking halaga para makipag-ayos sa kanila ngayon. Kung gayon nasaan ang Purple Jade Essence Snake? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Dizun, ito ay nasa isla ng Lord's Manor. Ito ay bubunutin tuwing alas 8 ng gabi upang hayaan ang mga tao na hamanin ito. Okay, kung gayon walang magiging anumang problema. Tumayo si Chinyud at sinabi. Older sir, please take your time to eat. I'll take my leave. Dahil doon, dinala ni Chinyu si Dizun at tumalikod para maglakad palabas ng maliit na tavern. Pagkatapos umalis, inilabas ni Dizun ang array flag at ibinigay ito kay Chinyu. Maingat na pinalaki ito ni Chinyu. Gaya ng inaasahan, ito ay ang teleportation array flag ng banal na rehiyon. Salamat, muli Chinyid. Hinawakan ni Dizun ang ilong niya at nahihiya siyang ngumiti. Mr. Chin, ano ang ipinangako mo sa akin noon? Iniangat ni Chin ang kanyang ulo at pagkatapos ay naalala ang bagay na ito. Pinalaki niya si Dizun sa harap niya. Dahil wala siyang espiritual na enerhiya, hindi makita ni Chinyu ang kanyang potensyal. Ngunit anuman ang mangyari, nangako na si Chinyu kay Dizun. Gaano man siya katalino, kailangan niyang tanggapin ang alagad na ito. Okay, I promise you. Nakangiti si Chinyid. Agad na tuwang-tuwa si Dizun at nagmamadaling sinabi, salamat, Mr. Chin. Nako, guru. Ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya na master. Palaging kakaiba ang nararamdaman ni Chinyu, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, palaging may darating at kukuha sa kanya bilang isang master. Maraming beses, hindi niya ito pinili, ngunit kapag naabot niya ang posisyon na iyon, wala siyang magagawa kundi ang mag-branch out. Nga pala, ano ang pinagmula ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Dizun, sinasabi na ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas na ito ay isang mabangis na demonyong hayop na alam kung saan nakuha ng Island Lord mula sa Diyos. Isa raw itong sangay ng isang sinaunang kakaibang hayop. Pinalaki ito ng Island Lord bilang isang alagang hayop. Ang buong katawan ng Purple Jade Origin Snake ay puno ng lason at walang katulad na mabangis. Bawat tao na humamon dito ay sumugod na parang isang kawen ng ngunit sa huli, lahat sila ay namatay sa kamay ng Purple Jade na pinanggalingan na ahas.
Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumigil sandali si Dizun at misteryosong sinabi, ang buong katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas na ito ay puno ng lason. May humipol lang sa katawan nito at ang kanyang buong katawan ay naglalagnat hanggang sa mamatay. Master, kailangan mong mag-ingat. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at bamulong, ayon dito, hindi natin ito mahawakan. Marami o mas kaunti, sabi ni Dizun. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap. Bukod sa kiya na ito, nagkaroon ng isa pang pagdududa si Chinyu. Dahil itinuring ng may-ari ng isla ang Purple Jade Origin Snake bilang kanyang alagang hayop, tiyak na nagustuhan niya ito. Kung papatayin niya ito, sino ang nakakaalam kung ang may-ari ng isla ay magagalit dahil sa kahihiyan? Kalimutan mo na, hindi ko na lang siya papansinin, naisip ni Chinyu. Dahil siya ang naglabas ng pampublikong hamon, ang Purple Jade Origin Snake ay karapat-dapat na mamatay. Kung ang may-ari ng isla na ito ay talagang nagalit dahil sa kahihiyan, si Chinyu ay hindi natakot. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa kasalukuyang panahon, si Chinyu ay hindi natatakot sa sinuman. Tuldok. Ang isla ay medyo masigla. Ang mga martial artist ay naghahanap ng mga kayamanan sa underground market, habang ang mga ordinaryong mayayamang tao ay naghahanap ng kasiyahan. Sa pamumuno ni Dizun, naglibot si Chinyu sa underground market. Sa palengke na ito, maliban sa pakikipagpalitan, mayroon ding mga taong bumibili at nagbebenta ng buhay ng ibang tao. At ang presyo ng assassin ay napakataas, hindi bababa sa simula sa 9 na digit. Guro, hindi pa nagtagal, may nagtanong sa publiko para sa iyong buhay, at ang mga kondisyon ay labis na mapangahas, biglang sabi ni Dizun. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Chinyu. Sino ito? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Ads by Pop Future. Sinabi ni Dizun, hindi ko rin alam, ngunit sa huli, walang nang ahas na kunin ang order. Hindi nagulat si Chinyu. Hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang kanyang nasaktan sa mga nakaraang taon, at mayroong hindi mabilang na mga kaaway sa bukas at sa dilim. May gustong pumatay sa kanya kaya sanay na siya. Hey! This is the place. Habang nag-uusap sila, dumating silang dalawa sa harap ng isang tindahan. Ang tindahan na ito ay isang tindahan na dalubhasa sa pagkuha ng mga order mula sa mga mamamatay tao. Ibinigay ng mamimili ang pera at impormasyon sa tindahan, at ang tindahan ang responsable sa pagsasapubliko nito, naghihintay na dumating ang mga mamamatay tao. Kinuha ng shop ang 10% ng halaga ng transaksyon, na itinuturing na patas. Pumasok ang dalawa sa shop. Pagkapasok nila, itinuro ni Dizun ang isang piraso ng impormasyon sa dingding at sinabing, Guro, tingnan mo, nandoon pa rin. Pagtingin sa itaas, tulad ng inaasahan, nakabukas pa rin si Chinny message sa dingding. Kung tungkol sa mga kondisyon, bukod sa pera, mayroon ding makalangit at makalupang kayamanan. Maliban sa ilang hindi pangkaraniwang halamang gamot, mayroon ding dugo ng hayop at iba pang bagay na hindi matukoy ang pangalan. Hindi napigilan ni Chinyu na hawakan ang kanyang baba at bamulong, walang maraming tao ang maaaring mag-alok ng mga ganitong kondisyon. Boss, sino ang bumibili ng impormasyong ito? Tanong ni Dizun. Tinulyapan ng boss si Dizun at sinabing, ang pagprotekta sa privacy ng mamimili ay ang aming pangunahing prinsipyo. Huwag yuwaw na. Nahihiyang tumawa si Dizun at hindi na nagsalita pa. Bakit? Gusto mo bang kunin ang order? Matagal nang nakabitin ang order na ito, at ang presyo ay patuloy na tumataas, sabi ng amo. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at ngumiti, hindi kami interesado. Nagmamasid lang kami sa paligid. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Chinyu si Dizun at naghanda na lumabas. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok ang isang binata. Pagkapasok niya, itinuro niya si Chinny message sa dingding at sinabing, kukunin ko ang order na ito. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Chinyu, na balak lumabas, ay agad na tumigil sa kanyang paglalakad. Kabanata 1224, Purple Jade na pinanggalingang ahas. Ang plano ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa tao.
Walang inaasahan na may tatanggap sa utos na walang interesado. Ibinaba ni Chinyu ang labi ng kanyang sombrero at tumalikod, palihim na sinusukat ang taong tumanggap ng utos. Nang makita niya ng malinaw ang tao, hindi naiwasang magbago ng bahagya ang ekspresyon nito. Jiang Yi. Labis na nagulat si Chinyu sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na lalabas si Jiang Yi dito at kunin ang listahan. Guru, siya. Magsasalita na sana si Dizun ngunit pinigilan ni Chinyu. Hindi na nanatili si Jiang Yi. Pagkatapos niyang kunin ang listahan, tumalikod na siya at umalis. Dahil tinapin ni Chinyu ang kanyang mukha at walang pagbabago sa espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, hindi niya nakuha ang atensyon ni Jiang Yi. Pagkatapos niyang maglakad ng malayo, hindi napigilan ni Dizun na magtanong, Guro, bakit hindi mo siya tinuruan ng leksyon? Natahimik sandali si Chinyu, pagkatapos ay bahagyang bumantong hininga at sinabing, kilala ko ang taong ito. You owe him. Lalong naguluhan si Dizun. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at hindi na nagpaliwanag pa. Nang umalis si Jiang Yi na masama ang pakiramdam noon, inilagay niya ang lahat ng kanyang galit kay Chinyu. Tiyak na magkakaroon ng malaking labanan sa pagitan nilang dalawa, at hindi ito maiiwasan. Sa sandaling ito, unti-unting nagdilim ang langit. At lalabas na sa holo nito ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade. Tinala ni Dizun si Chinyu sa paligid ng Isla Lord's Manor para magparehistro. Medyo marami pa rin ang mga tao na nagparehistro ngayon, sa kabuuan ay 8 tao. Ang 8 taong ito ay pawang makapangyarihan at nagtataglay ng mga kakaibang kasanayan. Si Chinyu lang ang mukhang ordinaryo. Yung mga naka-register, sumama sa akin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang isang malakas na lalaki. Gustong sumunod ni Dizun, ngunit walang awa siyang tinanggihan. Nakabili lang siya ng tiket at umupo sa audience seat. Sumunod si Chinyu sa likod ng mga taong ito, dumaan sa isang mahabang koridor, at sa wakas ay huminto sa mga kalahok na upuan. Ang mga kalahok na upuan na ito ay hindi lubos sa kanyang naisip. Hindi ito isang malamig na bangko, kundi isang piging. May pagkain, inumin, at kahit libangan. Lahat ay magagamit. May mga magagandang babae at gwapong lalaki. Ang lahat ng ito ay para sa pagpili ng mga kalahok. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kalahok na upuan, hindi naiwasang sabihin ni Chinyu sa pagkagulat. Nang marinig ito, hindi naiwasang mapangiti ng kinauukulan, ang ating Panginoon sa isla ay may mahabagin na puso. Bago ka magsimula sa iyong paglalakbay, natural na kailangan ka naming bigyang kasiyahan. Nang marinig ito, tumingin si Chinyu sa iba pang mga kalahok at sinabing, Yoo baka mamatay kayo ngayon, kaya bakit kayo kasali? Bakit? Dahil maganda ang mga kondisyon, sabi ng isang tao. Dapat mayroong mga mandirigma sa ilalim ng mabigat na pera. Hindi ba't ito ay para sa iyo? Gustong itanong ni Chinyu kung ano ang gantimpala, ngunit sa sandaling ito, tagay ang nanggaling sa ode. Si Chinyu, na hindi interesadong kumain, uminom, o magsaya, ay agad na tumayo at lumabas ng banquet hall. Nakatayo sa mga kalahok na upuan, nakita ni Chinyu ang dulo ng malaking bato ng yelo. Sa napakalaking manor na ito, mayroong isang napakalaking ahas. Ang katawan nito ay naglalabas ng umuusad na purple internal chi, at ang panloob na chi na ito ay nagmukhang mas mahirap itong pukawin. 2 pangil ang lumabas mula sa bibig nito na parang mahahabang letigo, na paminsan-minsan ay dumura. Sa katawan ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade, mayroong isang gintong lubid na parang kwelyo. Ang lubid na ito ay mahigpit na itinali sa leeg nito upang maiwasan ang pagngangalit ng Purple Jade Origin Snake. Ito ay medyo nangingibabaw, taos-pusong si Chinyu habang nakatingin sa malaking Purple Jade na pinanggalingan na ahas. Hehe, mukhang ang cute mo, lumabas sa gilid ang isang kalahok. Ang kalahok na ito ay nasa likod ng kanyang mga kamay, na mukhang isang top-notch martial artist. Ang kanyang katawan ay naglabas ng hindi malinaw na panloob na chi, na ginagawang mas misteryoso siya. Chinyailed at sinabi, mukhang may tiwala ang kaibigang ito. Bahagyang ngumiti ang kalahok na iyon at sinabing, ang layunin ko sa pagpunta rito ngayon ay upang patayin ang halimaw na ito. Walang sino man ang makakaalis nito sa akin. Oh,
Pagkatapos ay hayaan muna kita. Chin yailed at sinabi. Ads by Pop Future. Bahagyang bumantong hininga ang contestant na iyon at sinabing, kahit sino ang mauna, ganoon din ang ending. You're just cannon fodder. Hindi na nagsalita pa si Chin Yu. Hindi niya naintindihan ang contestant na ito, ni hindi niya naintindihan ang Purple Jade Origin Snake, kaya hindi siya nakagawa ng conclusion. Gayunpaman, ang bawat galaw ng contestant na ito ay talagang medyo bongga. Lalong uminit ang kapaligiran sa entablado, at maraming tao ang naghiyawan. Sa gitna ng mga tagay, dahan daw ang lumabas ang may-ari ng isla ng Dear Emperor Island. Nakasuot siya ng purple na damit at mahaba ang buhok. Matangkad at tuwid ang kanyang katawan, at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa ngiti na ito, mayroong isang nakatagong talas na hindi pinanggahasang baliwalain ng mga tao. Siya ang may-ari ng isla. Tumingin si Chin Yu sa lalaking ito na puno ng maharlika at sinabi sa mahinang boses. Tama. Siya ang may-ari ng isla, Dear Emperor, sabi ng isang kalahok sa tabi niya. Sinasabi na ang Dear Emperor ay isang taong nabuhay ng ilang taon. Pinuksan niya ang Dear Emperor Island dahil pagod na siya sa secular na buhay. Pinatayo ni Chin Is ang Dear Emperor sa entablado at medyo nagulat. Noong sikat si Chin Yu sa buong mundo, hindi pa niya narinig ang tungkol sa Dear Emperor na ito. Tila maraming sikreto sa mundong ito na walang nakakaalam. Umupo si Dear Emperor sa kanyang eksklusibong upuan. Tapos, may ibinulong siya sa mga tao sa paligid niya. Agad na tumalon sa ere ang taong kinauukulan at dumating sa harap ni Chin Yu at ng iba pa. Tinulyapan ng person in charge si Chin Yu at ang iba pa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang daliri at tinapik ang mga katawan ng lahat, na para bang binibigyan niya sila ng mga numero. Okay, pumunta tayo sa entablado sa ganitong pagkakasunod-sunod, sabi ng taong namamahala. Nagbilang si Chin Yu sa kanyang ulo at nalaman na siya ang ikapito. Samantalang ang mapagpanggap na lalaki noon, siya ang pangalawa. Okay, akyat na tayo sa entablado. Kinaway-kaway ng person in charge ang kanyang kamay. Agad na tumalon pababa sa stage ang first-rank player at naglakad patungo sa Purple Jade Essence Snake. Isa pang kalahok na namatay ng walang kabuluhan, walang pakialam na sabi ng mapagpanggap na lalaki. Pagkatapos, tumingin siya kay Chin Yu at sa iba pa at sinabing, magpapasalamat ka sa Diyos dahil hinayaan ka niya at nasa likod ko. Kabanata 1225, ang mapagmataas na emperador ng USA. Nang marinig ang mga salita ng mapagpanggap na lalaki, hindi gumawa ng ingay ang mga tao sa paligid. Kung titingnan ang kanyang kumpiyansa na hitsura, medyo hindi rin sigurado si Chin Yu. Hindi niya makita ang antas ng cultivation ng mapagpanggap na lalaking ito, kaya natural na hindi siya makagawa ng conclusion. Sa lalong madaling panahon, ang unang kalahok ay umakyat na sa entablado. Bahagyang nanginginig ang kanyang palad, at isang ambon na kumikislap sa banal na liwanag ay namuo sa kanyang palad. Ilang sandali pa, isang ordinaryong espada ang dumapo sa kanyang palad. Ang espadang ito ay kumikislap na may 7 kulay na may kintab na liwanag, na parang gawa sa salamin mula sa abot tanaw. Ito ay walang katulad na maganda at puno ng panganib. Alam niya na ang buong katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay puno ng makamandag na gas, at ito ay masasaktan anumang oras, kaya hindi niya sinasadyang hawakan ito. Sa entablado, mahinang iwinagayway ng Dear Emperor ang kanyang kamay, at tila nakabawi ang sigla ng Purple Jade Origin na ahas. Ang mga mata nito ay kumikislap na may malamig na itim na ningning, dahilan upang ang mga tao ay nanginginig sa takot. Ha! Sa sumunod na segundo, umungal ang contestant na ito, at ang kanyang treasured sword ay kumislap na may mahabang bahaghari habang walang awa itong humampas patungo sa Purple Jade Origin Snake. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay hindi gumalaw, hinayaan ang kanyang treasured sword na dumapo sa katawan nito. Chila! Ang treasured sword ay tumama sa buong katawan nito, na nag-iwan ng mahabang sparks like scars. Ang treasured sword ay talagang nabigo na masugitan ito kahit kaunti. Nang makita ito ng lahat, lahat sila ay namangha.
Malamig na bumantong hininga ang mapagpanggap na lalaki at sinabing, ang bawat kaliskis sa katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay hindi maihahambing na matigas. Bagamat matalas ang mahalagang espada na iyon, medyo mahirap pa ring tumusok sa mga kaliskis na ito. Yes. Sa sandaling ito, ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay nagdire ng isang subo ng purple gas na may matinding toxicity. Agad na binalot ng purple gas ang unang contestant, at ang matinis na hiyawan ay nagmula sa purple na gas. Ang lilang gas ay sobrang siksik, at walang malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari sa loob. Medyo curious si Chinyu. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na mata ng Diyos at tumago sa lilang gas, dumiretso sa panloob na eksena. Nakita niya na ang contestant sa purple gas ay naglalagnat, at mga piraso ng laman ay nahulog mula sa kanyang katawan, tumutulo ng dugo. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Ang kanyang banal na pakiramdam ay gustong kumawala sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling ito ay umalis sa kanyang katawan, ito ay nalunod ng makamandag na gas at nawala ng walang bakas. 10 minuto lang, natalo ang unang kalahok. Napabuntong hininga ang audience. Naghiyawan ang ilang tao. Napakaganda ng kapaligiran. Tila walang pakialam sa pagkawala ng isang buhay. Lahat ay tinutupad ang kanilang mga baluktot na pagnanasa. Tulad ng inaasahan. Malamig na ngumuso ang mapagpanggap na lalaki. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, mga bata, bantayan ninyong mabuti. Paano namatay ang ahas na pinagmula ng Purple Jade sa aking mga kamay? Pagkasabi niyo ay sumabog ang katawan niya. Pag-aari kong ilang beses siyang umikot sa ere bago siya tuluyang lumapag sa harap ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade. Dapat sabihin na ang kanyang mga aksyon ay napakarilag. Bagamat siya ay mapagpanggap, ito ay nagdala ng kapaligiran sa isang kasukdulan. Tumingin ang mapagpanggap na lalaki sa ahas na pinanggalingan ng Purple Jade sa kanyang harapan at malamig na sinabi, "Hayop lang yan. Hayop lang ang halimaw. Mapapatay lang ng iba." Ads by Pop Future. Malamig na tiningnan ng Purple Jade Origin Snake ang mapagpanggap na lalaki, na para bang hindi nito alam ang sinasabi niya. Lahat ay nakatingin sa mapagpanggap na lalaki, gustong makita kung ano ang nasa kanyang manggas. Maging si Chinyu ay curious din. Maaaring ang mapagpanggap na lalaking ito ay isang nakatagong top-notch na eksperto. Sa sandaling ito, gumalaw ang mapagpanggap na lalaki. Pinisil niya ang kanyang palad at talagang naglabas ng Divine Flute. Ang plote na ito ay tila isang kamangha-manghang mahiwagang artifact, at ito ay kumikislap sa kanyang palad. Pagkatapos, inilagay ng mapagpanggap na lalaki ang plote sa harap ng kanyang bibig at nagsimulang humihip. Isang makamulto na tunog ang lumabas mula sa plote. Ang tunog na ito ay tila nagagawang pukawin ang banal na sentido ng isang tao at humihila sa puso ng isa. Ito ay lubhang kakaiba. Sa sandaling ito, ang Purple Jade Essence Snake ay naantig din. Ang orihinal nitong malamig na mga mata ay biglang medyo nataranta. I see. Mabilis na naintindihan ni Chinyu. Ang plote na ito ay malamang na ginamit upang ipatawag o kontrolin ang mga demonyong hayop. Nais ng mapagpanggap na lalaki na gamitin ang pamamaraang ito upang masupol ang Purple Jade Essence Snake. Kailangang sabihin na ito ay talagang isang mahusay na pamamaraan. Sa ilalim ng nakakaaliw na tunog na ito, ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay tila nawala ng lakas sa pagsalakay. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ng mapagpanggap na lalaki. Biglang, isang ningning na parang disk ang kumikislap sa kanyang kamay habang hinahampas niya ang leeg ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Ang gilid ng ningning na ito ay kumikislap na may malamig na liwanag. Ito ay walang kapantay na matalas at tila malapit ng maputol ang kawalan. Mamatay. Pilit na umuungal ang mapagpanggap na lalaki at sumigaw ng paulit-ulit. Ads by Pop Future. Ngunit sa sandaling ito, ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade, na naliligaw sa lahat ng oras na ito, ay biglang nakabawi sa kanyang banal na kahulugan. Ang napakalaking buntot ng ahas nito ay tumama sa napakabilis na bilis. Isang, na tunog lang ang maririnig. Bago pa makapag-react ang lahat sa nangyari, diretsyong hinugot ang nakapostere na lalaki mula sa ambon ng dugo. At ang ningning na lumabas sa kanyang kamay ay madaling naiwasan.
Nang makita ito ng lahat, agad silang nabigla. Pinagtutuunan nila ng pansin ang malakas na katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas at ang lason nito, ngunit hindi nila alam na ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay may napakabilis na bilis at mabangis na lakas. Yes! Taglit na hingal ang lahat. Gusto pang umalis ng ilang contestant sa stage pero pinigilan sila ng person in charge. Ako, ayoko umakyat, ang nanginginig na sabi ng third-rank contestant. Nais kong umasa sa aking bilis para patayin ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade, ngunit hindi ko inaasahan na napakabilis ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade. Nabigo ang diskarte ko. Gusto kong mag-withdraw. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang third-rank contestant at tatakbo na sana. Sa sandaling ito, isang lilang liwanag ang bumaril mula sa pinakamataas na entablado. Agad na tumagos ang liwanag sa ulo ng kalahok, na ikinamatay niya kasama ang kanyang primordial spirit. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya na ang taong umatake ay ang Island Lord, si Lu Huang. Hindi nito maiwasang makaramdam ng lamig sa puso ni Qin Yu. Ang Panginoon ng islang ito ay talagang isang walang awa na tao. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Napatay niya ang isang martial saint sa pamamagitan lamang ng isang pagtaas ng kanyang kamay. Makikita ng isa kung gaano kalakas ang luhuang na ito. Dahil sumali ka, walang sino man ang pinapayagang umatras sa kompetisyon, walang pakialam na sabi ni Lu Huang. Ang kanyang tinig ay parang kulog na nagmumula sa lahat ng direksyon, sapat na upang masaksihan ang kanyang mayamang espiritual na kapangyarihan. Kabanata 1226, isa pang tao ang nahulog. Si Chinigaze ay napuno ng lamig. Nakikita niya ang intensyon ng Dear Emperor. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay para lang magsaya. Nabalitaan na siya ay isang taong nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Ang ganitong uri ng tao ay matagal nang nawala ng interes sa mga ordinaryong kasiyahan at tinatrito ang buhay ng iba na parang dumi. Iyon ang dahilan kung bakit gagawin niya ang ganoong bagay, tinatrito ang buhay bilang isang biro. Fourth contestant, what about you? Napatingin ang kinauukulan sa pang-apat na tao. Ang pang-apat na tao ay nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang may edad na panloob na chi, at siya ay tila napakabihirang. Dahan-dahan siyang naglakad at sinabi sa mahinang boses, dahil nandito ako, natural na hindi ako aalis. Bago pa man siya matapos magsalita, ang itim na roba sa kanyang katawan ay nabasag na agad na bumungad sa kanyang tunay na anyo. Ito ay isang lalaking may puting balbas at mukhang matanda na. Nang makita ng malinaw ng kinauukulan ang kanyang mukha, hindi niya napigil ang mapabulala sa gulat, ikaw si Jian Huang. Ano? Jian Huang. Nang marinig ang pamagat na ito, sunod-sunod na tumayo ang lahat at tumingin sa matanda. Si Jian Huang talaga. Hindi ko inaasahan na talagang darating si Jian Huang. Nabalitaan na ang 18 langit na laslas niya noon ay maaaring maghati ng mga bundok at ilog, at ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Si Jian Huang ay talagang interesado rin sa Purple Jade na pinanggalingang ahas na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Jian Huang. Paanong hindi niya narinig ang tungkol sa kanya noon? Nagsimula siyang magduda sa pinagmula ng Dear Emperor Island. How come Qin Yu ay walang kilala sa mga sikat na tao dito? Walang sinabi si Jian Huang. Sa pag-iling ng kanyang mga paa, dumating siya sa harap ng Purple Jade Origin Snake. May hawak din siyang treasure sword. Ang espadang ito ay naglabas ng bulok na aura, na lubhang kakaiba at hindi pangkaraniwan. Jian Huang? Jian Huang. Ilang sandali, hindi mabilang na mga tao sa eksena ang sumigaw ng pangalan ni Jian Huang. Si Jian Huang ay hindi nabalisa. Sa isang bahagyang pag-iling ng espada sa kanyang kamay, isang sinag ng sword light ang pumutol sa walang laman at tumama patungo sa Purple Jade na pinanggalingan na ahas. Ang ganoong bilis ay nabigla maging si Qin Yu. Magsisimula na ang malaking labanan, at tinupad ni Jian Huang ang kanyang reputasyon. Itinaas niya ang treasured sword sa kanyang kamay, nag-iwan ng hindi mabilang na after images sa hangin.
Ang mga kasunod na larawan ay nagsisigawan at ang mga kaliskis ng lilang jade na pinanggalingan na ahas, na naglalabas ng malamyos at kaaya-ayang tunog. Hindi nakayanan ng Purple Jade ang swordsmanship ni Jian Huang kahit na ito ay bumaril sa malayo. Unang lumitaw ang mga puting marka sa kaliskis, at pagkatapos ay nabasag ang isang piraso nito. May mga bakas ng dugo na umagos, at kahit saan dumaan ang dugo, agad itong nabubulok. Ang dugo ng Purple Jade na pinanggalingan na ahas ay talagang naglalaman ng nakamamatay na lason. Nakakaloka. Yes. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay matigas ang dila at tumingin kay Jian Huang gamit ang kulay pilak nitong mga mata. Alam ni Jian Huang na ang gayong pag-atake ay hindi makakapatay sa ahas na pinagmula ng Purple Jade. Kaya naman, hindi na niya sinayang ang kanyang lakas. Sa halip, naghanda siyang i-activate ang kanyang top-tier spell, ang 18 langit na mga laslas. Ads by Pop Future. Hinawakan ni Jian Huang ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at itinutok ito sa langit. Sa isang iglap, natipon ang liwanag sa kanyang mga kamay. Ang liwanag ay lubhang kakaiba. Ang mga auspicious beasts ay tumatakbo. Malinaw na makikita ang Divine Dragon at sinaunang Phoenix. Kumikislap ang kidlat at dumagundong ang kulog sa kalangitan, na parang tinawag ito ng Sword Emperor. Ang mga kidlat ay nahulog at nakipag-ugnay sa kanyang espada. Elemento ng kidlat. Bahagyang nagulat si Qin Yu. Ang Sword Emperor ay tila pinagkadalubhasaan ang elemento ng kidlat. Ang 18 langit na slash ay isang perpektong kombinasyon sa elemento ng kidlat. Nagulat ang lahat sa pamamaraang ito ng espada, at nagulat ang lahat. Maging ang Dear Emperor sa entablado ay humanga at bahagyang tumango. Slash. Ang Sword Emperor ay umungal at itinutok ang kanyang espada sa pinagmulang ahas na Purple Jade. Sa isang iglap, 18 sinag ng liwanag ang nag-interweave at nag-overlap. Pagkatapos, sila ay naging espada at nilaslas ang pinagmulang ahas na Purple Jade. Ang tunog ng kulog at kidlat ay buzz at nakulong ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas na parang isang hola. Umakyat ang usok at alikabok sa lahat ng direksyon, na nakakubli sa paningin ng isang tao. Naapektuhan ang buong manor. Gayunpaman, nang malapit nang gumuho ang manor, ilang sinag ng liwanag ang bumangon mula sa dilim at pinatatag ang manor na malapit nang gumuho. Formation. Lalong nabigla si Qin Yu nang makita niya ito. Ang emperador ng USA na ito ay talagang hindi simple. Ads by Pop Future. Nakatitig ang lahat sa gitna ng pagsabog na para bang gusto nilang makita ang resulta. Sa pag-aayos ng alikabok, ang mga bakas ng dugo ay lumabas mula sa lupa. Ito ang dugo ng ahas ng Purple Jade na pinanggalingan. Bulalas ng isang tao. Gaya ng inaasahan, sa ilalim ng 18 langit na laslas, ang katawan ng ahas na pinagmula ng Purple Jade ay natatakpan ng mga sugat. Kung titingnang mabuti, makikita na 6 na kaliskis ang nalaglag sa katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Ang eksena ay ganap na tahimik. Ito ay sarili kung ito ay dahil sa pagkabigla o kawalan ng pag-asa. Ang 18 heaven slash ay may pagkakatulad kay Qin Yi Absolute na nagsimula ng 9 na slash. Iyon ay nangangailangan ito ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan upang suportahan ito, at ito ay kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan. Kapag ginamit ang pamamaraang ito, kung hindi mapatay ng isang tao ang kalaban, nangangahulugan ito na mahuhulog ang isa sa isang passive state, o maging isang pagkabigo. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Jian Huang. Kanina pa siya kalmado, pero sa mga sandaling ito, humihingal na siya. Sa kabilang banda, kahit na ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas ay puno ng mga pinsala, ang panloob na chi at dugo nito ay napakalakas. Hindi man lang naapektuhan. Buzz! Sa sandaling ito, ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas ay naglabas ng nakakatakot na panloob na chi. Nanginginig ang buong katawan nito na parang nanginginig ang lupa. Sa sumunod na segundo, ang sariwang dugo sa katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay parang mga patak ng ulan habang ito ay bumaril sa kawalan patungo kay Jian Huang. Ang Purple Jade Origin Snake ay talagang gumamit ng sariwang dugo bilang paraan ng pag-atake. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang mga kaluskos habang ang mga patak ng sariwang dugo ay palm attack sa katawan ni Jian Huang.
Sunod-sunod na mga butas ang dugo sa kanyang katawan habang ang dugo ay tumago sa kanyang katawan. Namutla ang mukha ni Jian Huang at nagsimulang lumala ang kanyang katawan. Habang nag-aalangan ang lahat, biglang nagpakawala ng masakit na dagindong si Jian Huang. Ilang saglit lang ay nagsimulang mabulok ang kanyang katawan mula sa loob palabas. Masyadong nakakakilabot ang eksenang tingnan. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Jian Huang ay naging puddle ng karne. Pagkatapos, direkta siyang naging mainit na hangin at nawala. Si Jian Huang ay natalo din. Dahil dito, lalo pang naging desperado ang ika-5 at ika-6 na kalahok. Pagkatapos ng lahat, si Jian Huang ay isang sikat na pag-iral. Kabanata 1227, hindi pinapansin ang lason. Kahit si Jian Huang ay natalo. Tayo ba? May pag-asa pa. Ang pinakamahalagang bagay ay, nabasag ni Jian Huang ang katawan nito, at ang dugo nito ay naglalaman ng lason. Walang alinlangan na ito ay nagpapataas sa ating kahirapan. Huminga ng malalim ang ika-6 na kalahok. Kumunot ang noo ng kinauukulan at sinabing, sige, turn mo na para sa ika-5 kalahok. Magsasalita na sana ang ika-5 kalahok nang biglang tumayo ang emperador ng USA mula sa mataas na plataporma at walang pakialam na sinabi, narito kayong lahat para sa gantimpala, ngunit nakita rin ninyo ang kakayahan ng ahas na pinagmulan ng Purple Jade. Maganda ang mood ko ngayon, kaya bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon. Yung mga natitira pang contestants, kung gusto nyo mag-withdraw ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na nakahinga ng maluwag ang ika-5 kalahok. Nang hindi man lang nag-iisip, sumigaw siya, aalis na ako. Aalis din ako. Nagmamadaling sumunod ang ika-6 na kalahok. Ang Dear Emperor ay buong pagmamahal na ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, sige, maaari ka nang umalis. Nang hindi lumingon ang dalawa, tumalikod ang dalawa at tumalon sa platform. Aalis din ako. Ang ika-8 kalahok, na nasa likod ni Qinyu, ay tumalikod at umalis pagkatapos makumpirma na totoo ang sinabi ng Dear Emperor. Ngumiti ang emperador ng USA at sinabi, okay, kung gusto mong umalis, umalis ka. Nang makitang si Qinyu na lang ang natitira sa entablado, ang mga mata ng Dear Emperor ay nahulog kay Qinyu. Tila hinihintay niyang magsalita si Qinyu, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi umimik si Qinyu. Ano? Ayaw mong tumigil. Nagulat na sabi ng Dear Emperor. Ads by Pop Future. Sumulyap si Qinyu sa kanya at sinabing, ayokong bumitiw. Nandito ako para patayin ang Purple Jade Primordial Snake. Natigilan si Dear Emperor. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing, binata, pag-isipan mong mabuti. Kahit si Jian Huang ay natalo. Tumawa si Qinyu at sinabing, kahit na matalo siya, hindi ibig sabihin na matatalo ako. Ha. Hindi napigilan ng Dear Emperor ang tumawa ng malakas. Ang mga manunood ay hindi naiwasang magdisamong. Sino ang batang ito? Talagang hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Oo, kahit si Jian Huang ay natalo, at ayaw pa rin niyang umatras. Isang ahas na lumulunok ng elepante kapag hindi sapat ang puso nito. Hindi pinansin ni Qinyu ang mga disko ng karamihan. Bumalik si Dear Emperor sa kanyang upuan at umupo. He said indifferently, well, since may mga contestant pa na hindi nag-withdraw, let's continue. It's your turn. Walang ekspresyon ang sinabi ng kinauukulan. Walang sinabi si Qinyu. Tumalon siya pababa mula sa kinatatayuan ng mga kalahok at dumating sa harap ng Purple Jade Essence Snake. Sa pagtingin sa sobrang kalmadong si Qinyu, muling nagkagulo ang mga manunood. Mayroon kayang espesyal na paraan ang batang ito para mapasuko ang Purple Jade Essence Snake. Kung hindi, paano siya magiging kalmado? Oo, baka may malaking labanan na darating. Gusto kong makita ang mga pamamaraan ng batang ito. Para sa isang sandali, ang lahat ay napuno ng pag-asa. Ads by Pop Future. Inangat ni Qinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas at sinabing, ayokong patayin ka. Gusto ko lang ang iyong 3 pangil. Ano sa palagay mo? Ang mga mata ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay nagpakita ng isang nakakatakot na lamig.
Naiintindihan man ito o hindi, hindi ito sasang-ayon kay Chin Irek. Puntong hininga, dahil iyon ang kaso, matiis ko lang ang sakit at patayin ka, Chin Yid sa mahinang boses. Pagkatapos, sinenyasan ni Chin Yu ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade at sinabing, halika, hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. Ang mga itim na pupil ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay biglang sumikip, at ang buntot ng ahas nito ay biglang bumaril patungo kay Chin Yu. Chin Yu na ang buong katawan ng Purple Jade Garden Snake na ito ay natatakpan ng lason, kaya hindi siya naglakas loob na dalhin ito ng direkta. Sa halip, tumalon siya ng malalim at tumalon sa gilid. Ang malupit na pisikal na katawan ay natural na nagdala kay Chin Yu ng napakabilis na bilis. Sa pag-asa pa lang sa bilis ng kanyang katawan, nalampasan na ni Chin Yu ang Purple Jade na pinanggalingang ahas. Nagulat ito sa ahas na pinanggalingan ng Purple Jade. Parang hindi ito naniniwala. Muli nitong ikinaway ang buntot ng ahas at hinampas si Chin Yu. Muling umiwas si Chin Yu at patuloy na tumalon sa ere. Sa isang kisap mata, ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas ay ilang beses nang hamampas, ngunit hindi nito mahawakan si Chin Yu. Ang bilis naman, sabi ni Lu Huang sa entablado na bahagyang nagulat. Hindi ito binili ng madla. Nag-code sila, F***, ano ang silbi ng pagtatago mo sa lahat ng oras? Eksakto. Akala ko magiging isang malaking labanan ito, ngunit tumalon ka ng pataas-baba na parang unggoy. Pilasan mo at bumaba sa entablado. Huwag mong sayangin ang oras natin. Medyo inis din si Chin Yu. Ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas ay natabunan ng lason. Hindi siya naglakas loob na hawakan ito. Bilang resulta, hindi nakagalaw si Chin Yu. Mukhang kailangan ko pang gumamit ng sandata, mahinang ungol ni Chin Yu. Naisip niya ang pamalo ni Gu Xinghe. Ang bakal na baras na iyon ay hindi masisira at ang pinakamatigas na bagay na nakita ni Chin Yu. Kung ikukumpara sa bakal na baras na iyon, ang pisikal na katawan ng Purple Jade Origin Snake ay wala. Nang bubunutin na ni Chin Yu ang bakal, biglang bumuka ang malaking bibig ng Purple Jade na pinanggalingang ahas. Ang lason ay nagdala ng malansang amoy habang ito ay bumaril patungo sa Chin Yu. Hindi man lang nag-isip si Chin Yu bago siya umiwas muli. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Chin Yu ay ang kamandag ay talagang sumabog sa hangin, nagiging ambon at direktang bumubulusok sa Chin E body. Haw. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa na tumayo si Lu Huang na nasa entablado. Bagaman ikaw ay mabilis, hindi mo inaasahan na ang aking Purple Jade Origin Snake ay magkakaroon ng ganoong galaw. Hindi napigilan ni Lu Huang ang pagtawa. Ang batang ito ay nalasan na ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade. Tapos na, sabi ng isang tao sa ibaba ng entablado. Oo, hanggat nahawakan niya ang balat ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade, tiyak na mamamatay siya, lalo pa ang lason. Puntong hininga, nakakainip talaga ang laban na ito. Hindi mapigilan ni Chin Yu na sumimangot. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang sariling katawan. Tamang-tama, ang kanyang katawan ay natatakpan na ng kamandag ng pinagmulang ahas na Purple Jade. Nakatitig ang lahat kay Chin Yu, naghihintay na mamuo siya. Maging si Chin Yu ay tumingin sa kanyang katawan na may bahagyang pag-aalala, hindi alam kung ano ang gagawin sandali. Ngunit lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, ilang minuto na ang lumipas. Hindi lumitaw sa kanyang imahinasyon ang eksenang naglalagnat ang kanyang katawan. Ang lason ay ganap na sumangga sa ilalim ng araw, ngunit si Chin E body ay buo pa rin. Kabanata 1228, mas matigas ako sa iyo. Ang eksenang ito ay walang alinlangan na ikinagulat ng lahat. Maging si Chin Yu ay medyo nagulat. Tiningnan niya ang sariling katawan at paulit-ulit na kinumpirma na, gaya ng inaasahan, hindi man lang naapektuhan ang kanyang katawan. Ang lason na ito, mukhang walang silbi sa akin, Chin Yid sa mahinang boses. Hindi kaya immune sa lason ang kanyang magulong body constitution. Ito ay talagang walang silbi. Chinyuk ang kanyang braso, ang kanyang katawan ay ganap na hindi nasaktan. Madaling sabihin iyon. Itinaas ni Chin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukunot sa isang mapang uyam.
Matagal nang nagkakagulo ang mga manunood sa ibaba ng entablado. Mula nang magsimula ang kompetisyong ito, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa ilalim ng lason ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade, ngunit hindi naapektuhan si Qin Yu. Ang batang ito, may mali, ungol ng emperador ng USA sa entablado. Ngunit hindi siya nag-alala dahil ang lason ay isa lamang sa mga panlilinlang ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Kahit na immune na siya sa lason, imposibleng talunin ang Purple Jade na pinagmulang ahas. Hindi pa banggitin ang iba pa, ang mga kaliskis lang ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay hindi niya kayang harapin. Of course, ito ay sariling kaisipan lamang ng emperador ng USA. Tiningnan ni Qin Yu ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade sa kanyang harapan at sumuko sa ideya na kunin ang baras na bakal. Little guy, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo ng maayos. Ngumisi si Qin Yu. Ads by Pop Future. Sa sumunod na segundo, kinuyam ni Qin Edenly ang kanyang kamao at binaril patungo sa pinanggalingang ahas na Purple Jade. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay walang katulad na malawak, at sa pagdaragdag ng ilang piraso ng bilis, ang kanyang kamao ay nabasag sa katawan ng ahas na pinagmulan ng Purple Jade sa isang kisap mata. Clang! Nakakabingi ang malakas na tunog, at nabasag pa ang tenga ng ilang tao. Walang silbi. Hindi napigilan ng Dear Emperor ang mapailang nang makita niya ito. Ang tigas ng mga kaliskis na ito ay maihahambing sa F***sake. Bago natapos ni Dear Emperor ang kanyang mga salita, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kaliskis na Sturby Chin Ifest ay nahulog na parang basag na salamin. Hindi lang iyon, ang malakas na puwersang tumagos na nilalaman ng Chin E-Punk ay naging sanhi ng pagbagsak ng laman sa ilalim ng kaliskis. Yes! Naramdaman ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ang sakit at nagpakawala ng kakaibang sigaw. Bumagsak si Qin Yu sa lupa. Tumingin siya sa ahas na pinanggalingan ng Purple Jade sa kanyang harapan at ninisyan, ito ay simula pa lang. Mag-e-enjoy ka. Ang Purple Jade Essence Snake ay natural na hindi uupo at maghintay sa kamatayan. Nakita niya na si Qin Yu ay hindi pangkaraniwan at agad na inihampas ang kanyang buntot ng ahas kay Qin Yu. Ang buntot ng ahas ay hindi maihahambing na malaki. Saan man ito dumaan, ang malalaking bato ay mabibilot, na nagiging sanhi ng pag-vibrate ng hangin na may humihiging tunog. Swoosh! Dumiretso ang buntot ng ahas kay Qin Yu. Gayunpaman, hindi natarante si Qin Yu. Ads by Pop Future. Naglabasan ng mga asul na ugat sa kanyang mga braso. Biglang nagunat ang mga kamay niya at hinawakan ang buntot ng ahas ng Purple Jade Essence. Ang malawak na banal na kapangyarihan ay malinaw na ipinakita. Ang Purple Jade Origin Snake ay sinubukang magpumiglas ngunit nalaman na hindi ito makakawala. Naging sanhi ito ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay may 3 ultimate moves. Ang isa ay lason, at mayroon itong 20 katawan. Ang pinakamakapangyarihan ay ang kapangyarihan ng buntot nito. Ngunit sa sandaling ito, ang buntot ng ahas ay talagang hinawakan ni Qin Yu at hindi makagalaw. Maging si Lu Wang, na nasa entablado, ay hindi na mapanatili ang kanyang kalmado. Tumayo siya bigla at pinandilatan si Qin Yu. Hinawakan ni Qin Yu ang buntot ng ahas at ninisyan, little fellow, hindi sapat ang iyong lakas. Dahil doon, nagpakalakas si Qin Yu gamit ang magkabilang braso niya at umungal ng galit na galit. Hinawakan niya ang buntot ng ahas at pilit na inihagi sa ere ang malaking katawan ng Purple Jade Origin na ahas. Nakakabigla ang gayong kapangyarihan. Ang katawan ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay nahulog sa lupa, na nagdulot ng mga alon ng alikabok. Napanganga ang lahat sa eksenang ito, halos malaglag ang kanilang mga panga. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan si Dear Emperor. Itinuring niyang alaga niya ang Purple Jade Origin Snake, kaya natural na ayaw niyang matalo ito ng sinuman. May pag-asa pa, may huling galaw pa. Nababaliw na isip ng Dear Emperor sa kanyang puso. Sa ilalim ng alikabok, ang ahas na pinagmulan ng Purple Jade ay bumangon mula sa lupa. Ads by Pop Future. Ang maliliit na maitim na estudyante nito ay naglalabas ng matinding galit. Ano, galit ka ba? Singid na may mahinang ngiti.
Yes. Matapos ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay sumigaw, bigla itong bumaril patungo kay Chinyu. Umikot ito sa paligid ng Chin-E body sa napakabilis na bilis. Ang malaking katawan nito ay nagpang-inag ng mahigpit kay Chinyu, kaya hindi siya makagalaw. Ang pinakamalakas na lakas ng isang sawa na tulad nito ay ang kapangyarihan ng pagkakasalubong. Hindi pa banggitin ang Purple Jade Origin Snake, na may bloodline ng sinaunang mutated beast, kahit isang ordinaryong python ay madaling makadudurog ng buto ng isang tao. Tagumpay. Sa entablado, agad na nakahinga ng maluwag si Lu Huang nang makita niya ito. Siya ay napakalinaw tungkol sa kapangyarihan ng pagkakabuhol ng Purple Jade na pinanggalingan na ahas. Ang kapangyarihang iyon ay tiyak na hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang tao. Maging ang katawan ng isang makapangyarihang figure ay madudurog, pabayaan itong si Chinyu. Naramdaman ni Chinyu, na nakasalikop sa gitna, ang lamig mula sa katawan ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade. Ang pakiramdam na ito ay nagpaginhawa sa kanya mula sa init. Ito na ba ang ultimate move? Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay baliw na kinulat ang katawan nito at patuloy na lumiliit sa espasyo, gustong durugin ng tuluyan si Chinyu. Chinyired at sinabi sa mahinang boses, gagamitin lang kita para subukan ang katawan ko. Ang lakas nitong Purple Jade na pinanggalingan na ahas ay lampas sa imahinasyon. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ang pinakamalakas na lakas na nakita ni Chinyu. Ito ang pinakaangkop na gamitin bilang isang eksperimento. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay tuwang-tuwang pa ring nakapulupot sa katawan nito at mabilis na lumipas sa limitasyon. Wala nang natitirang espasyo sa Chin-E body. Kung patuloy siyang gamulong, tataas ang presyon sa kanyang tiyan, at siya ang unang sesabog. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ng Purple Jade Origin Snake na kahit anong pilit nito, hindi na maaaring lumiit pa ang espasyo. Si Chinyu, na nakulong sa gitna, ay parang isang piraso ng metal, napakatigas. Kabanata 1229, Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay iginugulong pa rin ang katawan nito, sinusubukang durugin ang mga buto ni Chinyu. Ngunit sa kasamaang palad, ang hakbang na ito ay walang silbi laban kay Chinyu. Si Lu Huang, na nakaupo sa entablado, ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa una ay ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit sa kalaunan, unti-unti siyang naging madilim na parang tubig. Hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao. Kitang-kita ni Chinyu ang pagbabago sa ekspresyon ni Lu Huang. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Chinyu na patayin itong Purple Jade Origin Snake. Tingnan mo, ang batang iyon ay hindi apektado ng Purple Jade Origin Snake. Ang katawan ba ng batang ito ay gawa sa bakal? Talagang nakakatakot. Bakal. Ang kanyang katawan ay malamang na mas malakas kaysa sa bakal. Maraming tao ang tumayo at tumingin kay Chinyu nang may pananabik. Sa sandaling ito, hindi naapektuhan si Chinyu. Kahit siya mismo ay hindi alam kung gaano nakakatakot ang katawan ni Chinyu. Nakita ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade na ang pamamaraang ito ay hindi epektibo at agad na binago ang takbo ng pag-iisip nito. Ang orihinal nitong makinis na katawan ay biglang may mga kaliskis na nakatayo. Ads by Pop Future. Ang bawat sukat ay parang isang matalim na talim na nakatayo, kumikislap na may malamig na liwanag. Muli nitong ginulong ang katawan, gustong gamitin ang kaliskis sa katawan nito para durugin ng buhay si Chinyu. Chila. Ang paggulong ng katawan nito ay nagdulot ng nakakabaliw na alitan ng mga kaliskis. Ang mga tunog na nakakatusok sa tainga ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at ang mga spark ay lumipad kung saan-saan. Sunod-sunod na iginuhit ang mga puting marka sa katawan ni Chinyu. Ibinaba niya ang ulo at tiningnan ang mga kaliskis na dumudulas sa katawan niya. Hindi niya napigil ang mapangiti, sa tingin mo ba ay makatusok ang mga kaliskis na ito sa aking katawan? Little fellow, pagod na akong makipaglaro sa kanila. Oras na para tapusin ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naglabas ng matinding pagpatay ang katawan ni Chinyu. Bilang isang demonyong halimaw, ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay lubhang sensitibo sa layuning pumatay.
Nang maramdaman nito ang lamig na nagmumula sa katawan ni Chinyu, biglang nagsikip ang mga pupil nito. Dahil sa likas nitong pagiging sensitibo sa panganib, lalo itong natakot. Ngunit sa sandaling ito, natural na huli na para huminto. Biglang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang timangan. Kasunod ng kanyang galit na dagindong, ang divine power ay lumabas mula sa kanyang mga braso. Sa susunod na segundo, ang kaliskis ng Purple Jade Origin Snake ay pilit na hinugot ni Chinyu. Puchi! Ang mga kaliskis na tumagos ng malalim sa laman ay nabunot, at ang dugo ay agad na umakyat sa langit. Ads by Pop Future. Ang bibig ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay sumisigaw ng matinis. Ang katawan nito, na mahigpit na nakapulupot sa Chinyu, ay nakaka-relax din sa sandaling ito. Panay ang paglapag ni Chinyu sa lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Purple Jade Origin Snake at malamig na sinabi, kahit na ang pasimuno ng lahat ng ito ay ang iyong Panginoon, ikaw ang pumatay ng mga tao. Nakapatay ka ng napakaraming tao. Ang paggamit ng iyong buhay upang ipagpalit ito ay hindi isang kawalan, tama. Mukhang naintindihan ng Purple Jade Origin Snake ang mga salita ni Chinyu. Naglabas ng takot ang maitim nitong mga mata. Ang invincible Purple Jade na pinanggalingang ahas ay gustong tumakas sa sandaling ito. Gayunpaman, paano siya mabibigyan ni Chinyu ng pagkakataon? Agad siyang tumayo at kinuyam ng mahigpit ang mga kamao. Ang malawak na divine power ang nagtulak sa kanyang mga kamao at binasag patungo sa napakalaking ulo ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas na may malakas na pagdurog. Ang suntok na ito ay walang anumang mabulaklak na kinang, ito ay pulos kapangyarihan ng pisikal na katawan. Gayunpaman, ang ordinaryong suntok na ito ang naging sanhi ng walang katulad na takot sa Purple Jade Origin na ahas. Gusto nitong umasa sa sarili nitong bilis para makatakas, ngunit nauuna ng isang hakbang si Chinyu. Boom! Ang tila maliit na suntok ay sumabog na may napakalakas na puwersa. Ang suntok na ito ay tila kayang maging sanhi ng kahit langit at lupa ay hindi makayanan. Bahagyang nanginginig ang buong isla ng Deer Emperor, at ang Porma Sion ay mabilis na kumikislap sa liwanag, na pinuprotektahan ang islang ito ng napakahirap. Sa ilalim ng suntok na ito, ang napakalaking katawan ng Purple Jade na pinagmulan ng ahas ay direktang pinalipad, at isang malaking bunganga ang nabasag sa ulo nito. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. Mamamatay ba ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ngayon? Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Ads by Pop Future. Sa mataas na plataporma, hinampas ng Deer Emperor ang mesa at tumayo, tinitigan si Chinyu. Ang katawan ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay bumasag sa hindi mabilang na mga bundok bago ito nagpatatag. Sa kabutihang palad, walang anumang mga gusali sa paligid, kung hindi, ito ay magiging mga guho sa isang iglap. Ang instinct ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ang nagtulak dito upang muling iangat ang kanyang mataas na ulo. Gayunpaman, ang katawan nito ay nagsimula ng maging hindi matatag. Ang napakalaking ulo nito ay umindayog sa hangin, umindayog sa bingit ng pagbagsak. Talagang hindi ito patay. Medyo nagulat si Chinyu. Pagkatapos ay bigyan natin ito ng isa pang suntok. Ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Chinyu ay muling lumundag. Napagtatanto na malapit na ang kamatayan nito, medyo naging baliw din ang Purple Jade Origin Snake. Hindi na ito tumakas, sa halip ay tumalikod at nagpaputok ng paputok patungo kay Chinyu. Lumipad ito hanggang sa himpapawid at saka ibinoko ang napakalaking bibig. Gamit ang malakas na puwersa ng pagsipsip, agad itong sumugod patungo kay Chinyu. Ang puwersang ito ay napakalakas. Ang malalaking bato sa lupa ay umakyat lahat patungo sa mataas na kalangitan, at ang isang antas ng lupa ay pilit na hinayla pataas. Hindi mabilang na mga taong naruroon ang hindi makontrol ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga katawan ay hindi napigil ang sumugod patungo sa mataas na kalangitan. Sa ilang sandali, ang manor ay napuno ng mga hiyawan. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Bahagya siyang ngumuso at agad na ni-relax ang kanyang katawan, hinayaan ang Purple Jade Origin Snake na lumunin siya sa bibig nito. Sa pagtingin kay Chinyu na napalunok, agad na sumigaw si Lu Huang, mabuti.
Magaling. Gayunpaman, masaya siya nang wala pang kalahating segundo bago bumagsak ang kanyang mukha. Nakita niya ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas na nakasara lang ang bibig nito sa sandaling ito. Sa isang sulyap, itinaas ni Chinyu ang bibig ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas gamit ang isang braso. Kahit anong pilit nito ay hindi nito maisara ang bibig. Nagkataon lang na gusto kong bunutin ang iyong mga ngipin. Ginawa mo ako ng pabor, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Ang bibig ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay puno ng matatalas na ngipin, ngunit ang mga ngiping ito ay hindi makatusok sa katawan ni Chinyu. Inabot niya ang isang kamay at hinawakan ang bibig ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Pagkatapos, nagpuwersa siya at pilit itong hinugot. Ang Purple Jade Origin Snake na nasa sakit ay agad na humagulgol ng walang humpay. Kabanata 1230, ang galit na Dear Emperor. Labis na hindi mapakali ang Dear Emperor Island noong araw na iyon. Halos lahat ay nakarinig ng malungkot at masakit na sigaw ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Dali na pumunta sa Isla Lord's Manor. Nabalitaan ko na may papatay sa Purple Jade Origin Snake ngayon. Sino ang napakalakas? Para talagang mapatay ang Purple Jade na pinagmulang ahas. Sinasabi na ito ay isang bata na tinatawag na Chinyu. Narinig ito ng matandang naglalakad sa gilid at biglang nanginig ang kanyang mga estudyante. Dali-dali niyang hinayla ang dumaan at nag-aalalang nagtanong, ano ang pangalan ng bata na sinasabi mo? Chinyu. Pilasan mo at bitawan mo ako. Kung huli na, hindi ko na makikita. Hindi maiwasan ng matanda na matigilan. Ang batang iyon, gusto talagang patayin ang Purple Jade Essence Snake. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang matandang lalaki na nakipagdeal kay Chinyu. Hindi siya naglakas loob na mag-isip at nagmamadaling pumunta sa isla ng Lord's Manor. Sa Manor, 3 sa mga pangil ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas ay nabunot na. Ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay nasa sakit at desperadong iniluwa si Chinyu. Ads by Pop Future. Habang hawak ang mga pangil, hindi na kailangang manatili pa ni Chinyu at agad na tumalon sa kanyang bibig. Tumangala si Chinyu sa Purple Jade Origin Snake at ninisyan, sige, oras na para tapusin ito. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang kamao. Ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila nakatutok sa isang punto ng kanyang kamao. Bagamat walang espiritual na kapangyarihan si Chinyu sa kanyang katawan, alam din niya ang mga pamamaraan ng pagdadalisay ng katawan. Ang lahat ng kapangyarihan ay natipon sa kamaong ito. Alam ng lahat na ang Purple Jade Origin Snake ay mahihirapang makaligtas sa kamaong ito. Sa mataas na plataporma, biglang tumayo si Lu Huang at malamig na tumingin kay Chinyu. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding layunin ng pagpatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay direktang nakatutok kay Chinyu. Kahit na wala siyang sinabi, nakakagimbal ang hangarin nitong pagpatay. Sumulyap si Chinyu kay Lu Huang at hindi napigil ang tumawa ng malamig. Malinaw na ginagamit ni Lu Huang ang pamamaraang ito para balon o banta si Chinyu na huminto. EDF. Gumisi si Chinyu. Pagkatapos, bumaril siya gamit ang kanyang mga paa patungo sa Purple Jade Origin Snake. Tumigil ka. Nang makitang walang silbi ang kanyang banta, galit na galit si Lu Huang. Bigla siyang umungal, at ang kanyang boses ay naglalaman ng malakas na kapangyarihang espiritual. Ang kapangyarihang ito ay nag-interweave sa harap ni Chinyu at bumuo ng isang malaking lambat, sinusubukang hadlangan ang landas ni Chinyu. Ads by Pop Future. Gayunpaman, paano mapipigilan ng ganitong paraan ang mga yapik ni Chinyu? Ang kanyang kamao ay direktang tumusok sa malaking lambat na gawa sa espiritu ng enerhiya at dumiretso sa Purple Jade na pinagmulang ahas. Nanlaki ang mga pupil ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas at ito ay walang katulad na takot. Natigilan ito sa kinatatayuan at hindi man lang alam kung paano makakatakas. Panliligaw kay kamatayan. Sa mataas na plataporma, si Lu Huang ay labis na galit na galit. Gusto niyang tumulong, ngunit huli na. Bang! Mahigpit na dama po ang suntok na ito sa ulo ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Sumabog ang malaking ulo nito. Nagspray ang sariwang dugo sa langit bago sumangga sa ilalim ng nakakapasong init mula sa katawan ni Chinyu.
Boom! Ang katawan ng ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay nahulog sa lupa, hindi na muling makatayo. Sa sandaling ito, sumugod na si Lu Huang sa harap ni Qingyu. Tinulyapan niya muna ang Purple Jade Origin Snake sa lupa bago malamig na tumingin kay Qingyu. Sabi ko tumigil ka na, hindi mo ba ako narinig? Malamig na tanong ng Dear Emperor. Ngumisi si Qingyu, sinabi mo sa akin na huminto, at kailangan kong huminto. Ano ka? Ads by Pop Future. How dare you? How dare you talk to Dear Emperor like that? Sigaw ng isang tagasunod sa gilid. Malamig na tiningnan siya ni Qingyu at sinabing, sino ka? May karapatan ka bang magsalita? Kung gusto mong ilabas ang iyong galit sa iyong amo, bakit hindi ka sumulong at makipaglaban sa akin? Ibinuko ng tagasunod ang kanyang bibig at hindi na ng ahas na magsalita pa. Ang mukha ng Dear Emperor ay kasing dilim ng tubig. Malamig niyang tiningnan si Qingyu at sinabing, hindi mo ba alam na ako ang master ng islang ito? Sinong mahal mo ay walang kinalaman sa akin. Ngumisi si Qingyu. Ano? Ikaw ang nagpasimula ng kompetisyong ito at ngayon ay hindi mo kayang matalo. Pinigilan ng Dear Emperor ang kanyang galit at sinabing, natalo na ang Purple Jade Essence Snake. Bakit kailangan mo silang patayin? Huwag tumayo dito at umutot. Inamin din ng mga manlalarong gustong umatras sa kompetisyon. Bakit mo sila pinatay? Malamig na sabi ni Qingyu. Ang Purple Jade Origin Snake ay nakapatay ng napakaraming tao, ngunit hindi ka man lang umutot. Ngayong kinuha ko na ang iyong alaga, tatalon ka na ba? Ano? Ang mga opisyal ng estado lamang ang pinapayagang magsunog, ngunit ang mga tao ay hindi pinapayagan na magsindi ng mga lampara. Ang ilang mga salitang ito ay hindi nakapagsalita sa emperador ng USA. At nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. Sino ang batang ito? How dare he speak to the Dear Emperor like that? O Diyos ko, malamang magagalit ang Dear Emperor. Ang taong nag-udyok sa emperador ng USA noong nakaraan ay tila namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang lahat ay hindi napigil ang magpawis ng malamig para kay Qingyu, at ang kanilang mga puso ay napuno ng takot. Pinaikit ni Dear Emperor ang kanyang mga mata at pinalaki si Qingyu. Ngumisi siya at sinabi, sinisikap mo akong mga tuwiran, hindi ba? Kung gayon alam mo ba na ang mga patakaran ng Dear Emperor Island ay itinakda ko lahat? Ganon ba? Kung gayon sisirain ko ang iyong mga patakaran ngayon. Malamig na sabi ni Qingyu. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang kapaligiran ay sobrang tensyonado. Sa sandaling ito, biglang iniunat ng Dear Emperor ang kanyang palad, at ang kadena na nakatali sa leeg ng ahas na pinagmula ng Purple Jade ay bumalik sa kanyang kamay. Buti naman, dahil napatay mo ang Purple Jade na pinanggalingan na ahas, ikaw na ang papalit sa kanya. Malamig na sabi ng Dear Emperor.